Nandoon pa rin siya. Sa ilalim ng puno ng mangga. Tumatayo. Ninityan ako. Ang ngiting hindi ko kailanman malilimutan. Ngiting balot ng misteryo at lamig. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang kamay ng aking anak na nakakapit sa kamay niya, at ang pagtawag niya sa kanya ng tatay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Batangas, sa Tayabas. Tahimik ang buhay namin doon. Simple lang. May maliit kaming bahay na nasa tabi ng bukid, at sa likod niyon ay may malaking puno ng mangga. Ito ang paboritong lugar ng aking anak na si Maya. 5 taong gulang pa lang siya noon, at sadyang malapit siya sa mga puno. Lagi siyang naglalaro doon, nag-iisa. Madalas ko siyang tawagin para kumain, at minsan ay napapansin ko siyang nag-iisa siyang nakaupo sa ilalim ng puno, parang may kinakausap. Akala ko normal lang iyon sa mga bata. May imahinasyon. Hanggang sa nagsimulang magbago ang lahat isang hapon. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang inosenteng laro ng isang bata ay nagiging balot ng misteryo, at unti-unting lumalalim ang takot. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Isang hapon, kinuha ni Maya ang lapis at papel niya at umupo sa ilalim ng puno ng mangga. Nang tawagin ko siya para maghapunan, nakita ko siyang nagdodrawing. Anak, kain na tayo, sabi ko. Lumingon siya sa akin at nakangiti. Sandali lang po, inay. Nagdodrawing pa po ako ng tatay. Nagulat ako. Tatay? Sino namang tatay iyan, anak? Itinuro niya ang puno ng mangga. Si tatay po. Yung nakatira dito. Sabi niya, bantayan ko daw po itong puno. Napatingin ako sa puno. Walang ibang tao doon. Anak, wala namang tao dyan. Nagpout si Maya. Meron po. Lagi po siyang nandito. Tinuturuan niya po akong mag-drawing. Naku, ganyan din ang kwento sa aming baryo dati. May bata na nakikipag-usap daw sa isang engkanto na nakatira sa puno ng balete. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagmadali akong kausapin si Aling Nena, ang aming kapitbahay na matanda na at alam ang halos lahat ng kwento sa baryo. Aling Nena, tanong ko lang po, may kilala po ba kayong lalaki na tinatawag na tatay dito sa ating baryo? Yung nakatira sa tabi ng mga puno. Nilingon ako ni Aling Nena, nagtataka. Tatay? Wala naman akong kilalang ganoon, hindi. Ang huling may-ari ng lupa nyo ay si Mang Tonyo, pero wala naman siyang anak na lalaki at matagal nang patay iyon. Ang mga anak niya ay puro babae. Pero po, yung anak ko po, si Maya, lagi niyang sinasabi na may kausap daw siyang tatay sa ilalim ng puno ng mangga namin. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Naku, hindi, mag-ingat ka. Baka kung anong nilalang iyan. May mga matatandang kwento dito na may mga engkanto daw na naninirahan sa mga matatandang puno. Humihingi ng alay. Napatingin ako sa bahay namin sa direksyon ng puno ng mangga. Hindi ko alam kung matatakot ako o magiging curious. Isang gabi, habang natutulog si Maya, narinig ko siyang nagsasalita. Tatay, wag po. Ayoko po. Masakit po, Ti. Nagising ako. Agad akong bumangon at lumapit sa kanya. Pawis na pawis siya at umiiyak sa pagtulog. Maya, nagulantang siya at niyakap ako ng mahigpit. Inay, si tatay po gusto niya po akong isama. Nanindig ang balahibo ko. Saan ka naman dadalhin, anak? Sa bahay po niya. Sa ilalim ng puno. Sabi niya, gusto niya po akong alagaan. Pakiramdam ko, lalamunin ako ng kinatatakutan ko. Hindi ito normal. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Kinabukasan, kinausap ko ang asawa ko, si Mang Ben. Niyakap ko siya. Ben, kailangan nating gawin ang isang bagay.
Hindi na normal si Maya. Ano na naman ba ang sinasabi mo, Inday? Batid ko na hindi normal ang mga kinikilos niya, pero baka naman gutom lang siya o kaya ay may bangungot. Hindi, Ben, nakikipag-usap siya sa isang tatay sa ilalim ng puno ng mangga. At kagabi, sinabi niyang gusto siyang isama ng tatay niya sa ilalim ng puno. Namutla si Ben ano? Hindi. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero Ben, nakikita ko ang takot sa mata ng anak natin. May kakaiba talaga. Baka naman may nakita lang siyang pulubi o ano, Inday. Hindi tayo pwedeng magpadala sa haka-haka. Ganoon ba, Ben? Kung ganoon, tingnan mo ang drawing niya. Ibinigay ko sa kanya ang drawing ni Maya. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Isang lalaking nakatayo, balot ng dilim, at ang mga matang nagniningning sa pula. Sa ilalim ng puno. May hawak siyang kamay ng isang batang babae, si Maya. Pagkagaling ni Ben sa trabaho, dinala niya ako sa isang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Ruben. Mang Ruben, sana po ay matulungan niyo kami. Tiningnan kami ni Mang Ruben at ang drawing ni Maya. Ginoo, ginang, may engkanto po na nakatira sa puno nyo. May gusto sa inyong anak. Kailangan niyo pong ipagdasal ng maigi ang inyong anak at bantayan siya. Paano po namin siya mapapaalis, Mang Ruben? Kailangan niyo pong mag-alay. Sa susunod na kabilugan ng buwan, mag-alay kayo ng pagkain sa ilalim ng puno. Huwag niyo siyang guguluhin. Huwag niyo siyang tatakutin. Hayaan niyo lang siyang magpakita. At huwag niyo siyang papansinin. Sa huli, kailangan niyong sabihin sa kanya na huwag na siyang bumalik. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, sumalangit na lang ang pakiramdam ko. Naghanda kami ng mga prutas, kanin at iba pang pagkain. Dahan-dahan naming inilagay sa ilalim ng puno ng mangga. Ang buong paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng hangin ang maririnig. Niyakap ko si Maya ng mahigpit. Anak, huwag kang matakot. Kasama mo si Inay at Tatay Ben. Biglang bumaba ang temperatura. Nagsimulang umugoy ang mga dahon ng puno kahit walang hangin. Pagkatapos ay nakita ko siya. Nakatayo sa ilalim ng puno. Isang matangkad na lalaki, lumulutang sa lupa. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na pula, at ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Ito ang tatay na sinasabi ni Maya. Naramdaman kong gustong tumalo ng puso ko sa takot. Niyakap ko si Maya ng mahigpit. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Ben. Wala kang karapatang kunin ang anak ko, sigaw ko, kahit takot na takot ako. Ang nilalang ay mumiti. Ang ngiting balot ng lamig. Hindi siya sa inyo. Siya ay akin. Nakarating na ako dito ng matagal na panahon at siya ang pinili ko. Magiging mas masaya siya sa akin. Hindi. Hindi kami papayag, sabi ni Ben. Subukan niyo akong pigilan. At doon, inukit ko sa aking isipan ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Hindi ko kailanman malilimutan ang pakiramdam ng takot na iyon. Pagkatapos niyon, bigla siyang nawala. Ang hangin ay bumalik sa normal. Ang buong paligid ay naging tahimik muli. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling binanggit ni Maya ang tungkol sa tatay niya sa puno ng mangga. Nagdasal kami ng taimtim, nag-alay kami ng insenso at banal na tubig sa puno. Pinahanda namin sa albularyo ang isang anting-anting para kay Maya. Lumipas ang mga linggo, buwan at taon. Ngayon ay 9 na taong gulang na si Maya at hindi na siya nagbabanggit ng tatay. Pero may isang bagay na hindi ko malimutan. Tuwing gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang puno ng mangga. At